Okay, kumusta? Nandito na naman tayo para maghimay ng isang medyo mainit na usapin ngayon. Tungkol ito sa online personality na si Wamos Cruz. May mga, alam mo na, ulat tayong nakuha galing sa isang YouTube channel. Pag-uusapan natin yung alegasyon sa Baguio, tapos yung operasyon niya sa Luslos, at ito yung medyo mabigat, yung pagpopromote niya ng online gambling. Oo, lalo na't parang kasabay pa ng mga personal niyang pinagdadaanan. So ang gagawin natin, bubusiin natin yung mga detalye galing dun sa source natin para mas klaro sa'yo yung buong picture. Sige, game. Simulan na natin. Unahin natin yung sa Baguio. May allegation kasi na si Wamos daw, yung influencer na parang nahuli dahil nagbebenta raw ng vape. Bawal kasi yun doon, di ba? Oo. Mahigpit sila dun sa Baguio pagdating sa vape. Oo nga. Tapos ang sabi pa, malaki raw yung multa. Parang amabot daw ng mga 600,000, 600,000 pesos. Pero linawin lang natin ha, sabi sa ulat, alegasyon pa lang to. Tama. Hindi pa kumpirmado kung siya nga ba talaga yun. Kahit pa may mga picture daw na parang siya, pero wala pang confirmation. Exactly. So moving on, yung kasunod naman na balita, ito yung mas personal eh. Yung operasyon ni Wamos. Oo, para sa luslus niya o hernia. Siya mismo yung nag-share nito eh. Sabi pa niya, bata pa lang daw nararamdaman na niya. Matagal na pala. Nag-post pa siya ng mga litrato, di ba? Galing ospital. Oo, at dito, alam mo, dito pumasok yung isa pang anggulo eh. Nagkaroon ng mga tanong yung mga tao. Yun. Sakto. Bumalik yung usapin tungkol sa pagiging tatay niya kay Meteor. Kasi nga, nagtaka yung iba, based raw dun sa mga comments na nabanggit sa source natin. Paano raw siya nakabuo, ganon, kung may los-los siya? Kasi may paniniwala yung iba na parang mahirap daw o imposible yun. Well, dito ngayon papasok yung sinabi dun sa ulat na pinagkunan natin. Based raw sa mabilisang pag-google, bagamat posible raw na makaapekto sa fertility ang hair niya sa ilang, alam mo yun, bibihirang pagkakataon. So hindi pala laging ganon. Oo, karaniwan daw hindi naman siya hadlang para magkaanak ang isang lalaki. Pero syempre, tulad ng sabi din sa ulat, hindi naman tayo mga doktor, di ba? Tama, tama. Pinapakita lang nito yung mga tanong ng publiko na galing sa common knowledge versus yung available info online. Kumbaga, yung common na akala versus kung ano yung sinasabi ng, let's say, science or medical info. Okay, now, eto na. Dito na talaga uminit yung issue. Yung pinaka-controversial, sabi sa ulat ay yung pagpupromote ni Wamos. Yung sa online gambling. Oo. Ginawa niya kasi to dun mismo sa video kung saan niya pinag-usapan yung operasyon niya. Tapos pati sa comments nung post niya na nagpapasalamat siya after ng oper. Ayun. Marami raw talagang nakapansin at pumumuna nito ayon sa source. Ang dating daw kasi sa marami parang insensitive o hindi angkop na isabay yung promotion ng sugal sa isang seryosong sitwasyon. Personal na bagay, di ba? Oo, kinwestiyon talaga yung timing, tsaka yung etika na rin siguro, no? Definitely. Kung titingnan mo nga sa mas malaking picture, ito yung usapin ng responsibilidad ng mga influencers. Tapos, sinasabi pa dun sa source natin, ano raw kaya yung posibleng dahilan? Baka raw malaki yung bayad? Pwede. O kaya, sabi nung gumawa ng ulat, baka dahil parang humihina na raw yung engagement ng page niya? So kailangan niyang i-maximize yung mga ganitong personal moments para mapansin yung ads niya? Ganon ba? Parang ganun yung isang anggulo na tinitingnan. Tapos, meron pa, may mga reklamo raw galing sa netizens. Tungkol saan? Yung ilang pinopromote daw na sites, scam daw. O kaya mahirap o hindi makapag-withdraw ng panalo. Nako, delikado yun? Oo. Kaya dito lumalabas yung tanong tungkol sa pag-vetting ba? Yung pagsusuri muna bago mag-endorse. Hinihikayat nga dun sa source yung mga kapwa-influencer na siguraduhin munang legit yung pinopromote nila, lalo na pagsugal. Tama. Dapat i-check kung totoo bang nakukuha yung premyo. Ganon. Oo. At mas okay daw, suggestion dun sa ulat, na yung mga legal na site na lang ang suportahan. Yung mga aprobado ng PAGCOR, para masigurado. So bali ano ngayon ang kwadro? Andyan si Wamos,
nagpapagaling, pero kasabay nun, eto may mga batikos siyang hinaharap dahil sa mga desisyon niya sa pagpopromote. Oo. Malinaw na example ito nung linya, 'di ba? Sa pagitan ng personal life at pagiging public figure na may kailangang i-promote for commercial reasons. Parang ang hirap i-balance minsan. Totoo. So, iniiwan namin sa iyo bilang tagapakinig itong isang tanong na medyo malalim. Para sa iyo, saan nga ba dapat yung linya? Kapag shinare mo yung personal mong pinagdadaanan online, tapos may kasabay na bayad na promotion o sponsorship. Hanggang saan ba yung okay lang? Ano yung katanggap-tanggap para sa'yo? Hmm, Pag-isipan mo,